Welcome to my kusina. Magluluto tayo ngayon ng soup dito sa Hong Kong. So, ang mga ingredients natin, mayroon tayong karne ng baboy, yung medyo may buto ang binili ko. Mayroon tayong cheese nut, carrots, at saka yam. So, babalatan po natin yung yam, balatan natin yung carrot, at iboboil natin yung ating cheese nut. So, start na natin, hugasan natin to at i-blanch din natin. So, eto po yung gagamitin kong kawali. Yan, medyo malaki. I-on ko yung apoy niya kasi iba-blanch ko yung kanyang karne. So, kailangan nating magpakulo ng tubig para dun sa pagbablanch natin ng karne ng baboy. Kunti lang po yung ilalagay natin kasi iba-blanch lang natin siya para matanggal yung kanyang buto. Bago po natin i-blanch, hugasan muna natin kasi galing ito ng palengke. Ang purpose po ng pagbablanch natin ay para maalis yung dugo kasi ayaw nila na may puti-puti dun sa may sabaw. So habang nagpapakulo tayo ng tubig doon, magbabalat na tayo ng gulay natin. So mayroon akong peeler. At saka mayroon akong kutsilyo. At saka mayroon akong gloves. Kailangan natin mag-gloves kasi yung yam, makati po yan. So, hindi ko po yan hinahawakan ng walang gloves. So, ito yung balatan natin. Yung yam. Makati kasi ito eh. Lalagay po natin lahat to sa ating soup para masarap. Ayan. Hindi ko talaga siya hinahawakan kasi sobrang kate. Matalsikan ka lang nung kanyang katas. Kaya kung may kaaway ka, magdagdag ka ng ganito, ibuhos mo sa kanya. Tignan ko kung hindi nangati. Lalo na yung may lagyan natin dyan. Sobrang kat ito, grabe. Noon hindi ko alam. Hindi pala ako naniniwala noon na makate. So nung nakatihan ako, totoo pala na makate. Yan. Oh, di malinis na. Nairaos natin yung makati na yam. Masarap to. Matamis. Sunod naman natin yung ating carrots. Lagyan po natin ng dalawa kasi mabango po ito sa sabaw at manamis-namis. Marami na po akong video na nagawa na cooking soup dito sa Hong Kong. So, pwede nyo pong bisitahin sa aking mga upload. Kung gusto nyong matuto o kaya gusto nyo mag Hong Kong para makita nyo. Kasi karamihan na pinapasa ni amo sa akin mga Chinese. May naman English pero kailangan mo pang basahin. So, kung gusto nyo talagang matuto, yan, nood na lang kayo sa mga kunyang sa Hong Kong na nag-vlog, na nagluluto para matuto kayo. Simple lang naman na yung pagluluto. May suki kaming binibilhan ng mga soup. So, pag sinabi ko, magluluto ako ng soup yung may ubo, ganito.
may sakit yung ganito, lalamunan, may ubo si amo, yung bibigyan ako ng tindera. Hindi ko na sinasabi yung pangalan ng mga soup na bibilhin ko, kundi sila na mismo yung bibigay kung ano yung klaseng soup ang iluluto ko. Tapos explain nila kung paano siya lutuin at kung ano yung karne na gagamitin mo. So yan, hiwain na natin. So ganito po kalalaki yung paghiwa. Hatiin ko siyang ganito. So, ready na yung ating carrots. So, hiwain rin natin yung yam. Yan, ready na tong gulay natin. So, yan na po yung carrot at saka yung yam na gagamitin natin para sa ating soup. So, ibo-boil na natin yung ating cheese nut. Yan, kailangan natin i-boil yung cheese nut natin. Alisin natin yung balat. So, ganyan ko katrabaho yung pagluluto ng soup. So, eto po yung ating iba-blanch na karne. Yan, i-blanch natin to. So, iba-blanch na natin yung ating karne. Yan, ready na siya. Okay na siya. I-off na natin to. At tanggalin natin doon sa tubig. Yan, ready na rin yung ating karne. So, kailangan nating ipakulo yung ating cheese nut. Siyempre, mainit yung pinaglagyan natin ng karne. Diyan na rin natin iluluto. Yan. Hintayin natin kumulo ng kumulo hanggang maluto yung kanyang balat. Pag maluto na yung balat, matatanggal na po yan. So, yan, kumukulo na po. Pwede na po yung ating cheese nut. Tanggalin natin yung balat niya. So, i-drain natin yung cheese nut natin para matanggal natin yung kanyang balat. Yan. So, pag ganitong binoil mo na, madali na lang siyang tanggalin yung balat niya. Yan, oh. Yung iba natanggal na. So, kailangan mo talaga i-boil. Yan, oh. Dati hindi ko siya alam tanggalin. Ang tagal-tagal binalatan ko ng kutsilyo. Tapos sinearch ko sa YouTube paano tanggalin yung balat ng madali. Ganito pala, i-boil mo lang siya
Tapos kusa na siyang magre-remove yung balat. Basta pag binoil mo may konting nakabukas para madali lang siyang tanggalan ng balat. Yan. Na-prepare na po natin lahat yung ingredients natin. Nahiwa na natin yung yam at saka yung carrots. At nabalatan natin yung cheese nut. So ngayon po ay magpapakulo na tayo ng ating tubig para sa final boiling. So 2 litro po yung kailangan natin. Nagpainit na rin po ako ng tubig sa takore, mas madaling kumulo. So 2 ganito po yung ilalagay natin. Ganito po karami yung tubig niya, more than half. Kasi ilalagay pa natin yung mga ingredients mamaya. So tatakpan ko muna para madali siyang kumulo. Iyan, nag-start ng kumulo yung ating tubig. So ilalagay na po natin lahat yung ingredients natin. So unahin nating ilagay yung ating karne. Yan. And then, next ay yung cheese nut. At saka yung maraming yam at saka yung carrots. Oh, so yam, puno na po siya. So tatakpan ulit natin. Pakukuluan natin ito ng 1.5 oras. So, ang gamit ko po ay electric stove. So, pupunta tayo dito sa time. At, ilalagay natin ng 1.5 hour. 1 hour na yan. Kailangan natin, ayan, 31. So, yung init niya ay, ayan, 180 po yung init niya. Ilalagay natin ng 10. So, 100. So, okay na po yan. So, hintayin na lang natin siyang matapos until kumulo at konti na yung tubig. So, ganyan na po yung magiging itsura niya hanggat hindi pa siya kumukulo until 1.5 hour. So, nag-start na pong kumulo yung ating soup at yung paggawa lang ng preparation lang ng ingredients ang matagal. Matagal din yung pagluluto pero pwede mo siyang iwanan. Pwede kang gumawa ng ibang bagay para marami kang matapos sa bahay ni Amo. So, sana po nag-enjoy kayo sa ating cooking tips for today. Thank you so much. Bye-bye!